reaction mo nung una mong narinig yung Langit na Naman? That's by The Hot Dogs. Isa ho sa mga pinakamalaking banda noong 80s Manila Sound, ika. Oo. The first time you heard that song, anong reaction? Siyempre, parang talaga ba? Yung pangalan ko nasa isang kanta. Immortalized. Immortalized, hindi mawawala. At saka, pati mga anak ko at kaapu-apuhan ng mga anak ko, maririnig nila. Talagang sobrang ang kilig lang talaga na napasama ako at nagawan ako ng kanta. My God, you still look so good. I mean, parang you haven't aged. And Thank you. Do you get this question often? How do you stay young? I mean, ba't hindi ka parang tumatanda? Hindi ko po alam, pero pero siguro masayahin lang din siguro akong tao. Tama, nasa loob, no? At saka gusto ko lang ng hindi masyadong nagpo-problema. Yung problema kasi magagawa naman ng paraan, mga ganun. Tama. At saka pag hindi nagawa ng paraan, surrender mo sa Diyos. Because that means you can't do anything about it. Diyos lang talaga. For as long as you try. Pero doon sa kanta, Langit na Naman, ito yung panahon na tayo kapuso, lalo sa mga bagets, na isa ka sa mga pamantayan ng kagandahan during that time. Kasi ang kanta, parang sinasabi na hindi kita ipagpapalit maski sa isang Rio Locsin, who is the most beautiful girl, but I love you. Panunuyo kasi yung kanta Totoo. Nakakakilig, hindi ba? Di ba parang, wow, talaga naman, na makikilig ka. At saka, napakalaking karangalan din na, hindi lang naman ako ang mga artista, isa lang ako sa mga artista nung araw na siguro maganda ang mukha, pero marami kami, pero ba't ako napili? Kaya parang... That's a blessing. Napakalaking blessing. That's really a blessing. Again, I say the word immortalized, di ba, by that particular song. Pero pag-usapan natin yung Nunal. Oo, yung Nunal. Maganda yung kwento ni RD, yung ating head writer. Kasi sa Amerika, si Cindy Crawford, yung kanyang famous na Nunal, there was a time po na may mga brands, na may mga producers, kasi eventually nag-artista siya, na talagang tinatakpan, itinatago. Because some people thought it was a distraction to the brand. Pero until she posed for Vogue US, na talagang ililabas na, hanggang pag may Nunal, naging Cindy Crawford. Sa karanasan mo, Rio, walang direktor, walang producer na nagsabing, itago muna natin. Wala. Talaga? Talagang gusto nila yung Nunal. Kasi parang trademark na tinutuluan daw ng luha, pero bagay naman daw sa mukha ko. Kaya hindi naman, walang distraction, walang nagsabi na patanggal at lahat. Pero nagtanggal ako ng ilang Nunal. Kasi may nagsabi sa akin, ano ba yan? Connect the dots. Nagtanggal ako ng 3. Nagtanggal na ako ng 3 niya. Naiwan lang talaga trademark. Oo, okay. Ang hindi rin alam ng ilan, no? Na nagdarna ka. Nagdarna, 1979. Tama ba? Bira. Si Romnick ang aking si Ding. Siyang nakasakay sa likod ko. Ding. Ang bato was Romnick Sarmenta. Yes. Kumusta yung experience na yun? Hindi ako parang mga sindikato ang kalaban ko. Hindi mga taong kahoy, hindi mga gano'n. Mga sindikato. At saka mga fight scenes, gano'n. Oo, pero nakakatuwa. Pero lumang panahon, di ba? Nasa ibabaw ko ng table, yung lipad ko, nakatali ako ng wire. Tapos may electric fan lang. Kasi parang... Ibig sabihin, nakatayo ka lang Nakadapa ako sa table. Okay. Para, di ba? Ang primitive. Sa mesa? Ako sa mesa. Nakadapa ka? Oo, nakatali lang ako. Tapos electric fan na, parang lumilipad-lipad. Yun yung paglipad ko.